So, this is a bailable offense. In fact, hindi na kailangan ang bail nito. But maybe ang court nagkamali. Ito namang NBI, nabasa nila na may warrant of arrest ang court, atat sila na arrestuhin. So, para lagi kang updated. Ako nga pala si Bigaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! At syempre ito, breaking news nga mga kababayan dahil pag-uusapan po natin itong pagkaka-aresto kay Sir Jay Sonsa dyan sa Quezon City doon sa kaso na tinatawag na cyber libel. Okay? So ang problema natin, ang problema natin ngayon sa Pilipinas ay yung mga magnanakaw pinababayaan. Tapos yung bumabatikos doon sa mga magnanakaw, yun po ang pinag-iinitan. Oo. Napakalaking problema po nito ng Pilipinas. At ayun na nga mga kababayan, at nakikita nyo naman sa screen na mali daw di umano ang pagkakasilbi or ang pagkakagawa ng warrant of arrest. So ang tanong dito, sino ang nagkamali dahil sa pagkaatat na huliin nga itong si Sir Jay Sonsa? So, nagkamali. Sino ba nagkamali dito? Korte ba o sino ang gumawa ng warrant of arrest? Kasi ayon po dito sa abogado ni Sir Jay Sonsa ay may pagkakamali po sa paggawa ng warrant of arrest. So now, panoorin po natin at reaksyonan natin itong interview kay Attorney Mark Tolentino na isang magaling din na abogado at nagkataon na ito rin ang abogado ni Sir Jay Sonsa. Okay? So panoorin po natin mga kababayan. Sir, anong update kay Manong Jay Sonsa? Nandito kami ngayon sa NBI. So, of course, yung standard operating procedure dito, yung medical siya, yung mga may picture sa NBI. And nandito siya ngayon. Then, after here, sa Pasay, ilipat siya sa NBI Detention Center doon sa Muntinlupa. Opo. Considering, sir, yung edad ni Manong Jay, isa rin po ba yan sa inyo pong ginigit dyan sa NBI? Yes, we are requesting na sana bigyan ng konsiderasyon kasi first senior citizen na si Mr. Jay Sonsa and may sakit pa. Tapos yung mali yung inisyo ng court na warrant of arrest. Naku po, yan ang sinasabi natin. Oo. Ano po bang nangyayari nito kung pati ang korte nagkakamali po sa pag-issue ng warrant of arrest, Tayo po ay nagtatanong kasi kung ganito po yung mangyayari, kawawa naman yung mga huhulihin nyo. Kung hindi naman tama yung nakalagay doon sa warrant of arrest, kasi nakalagay nga doon no bail Samantalang ito po ay cyber libel case, so ang pagkakaalam po natin at naayon po sa batas ay ito po ay may bail o may piyansa na tinatawag. Kanina nga po medyo nandyan sa Facebook channel, Facebook page natin kung saan inatake ng hika itong si Sir Jay Sonsa kasi umakit ata sa agdan. Alam mo, pagka may hika, pag konting pagod dyan, medyo sumisikip ang hininga. Nakita nga natin kanina na medyo yung may gamot, yung ano ba tawag doon, yung ini-spray na gano'n, nag-spray si Sir Jay Sonsa. Nandyan po sa Facebook page natin yung video kung gusto nyo makita kung saan siya ay sinakay sa wheelchair. Pero dito, pag-usapan po natin kung sino ang nagkamali. At tingnan natin ang mga sasabihin ni Atty. Mark Tolentino. Kasi bakit dapat walang warrant dapat issue nito? Kasi ang nakalagay sa warrant of arrest, binasa natin, mali. May typo error. Nakalagay doon, non-bailable, not bailable. Ang problema, ang kaso niya ngayon is unlawful publication. Unlawful publication, ang penalty is only up to 6 months to 6 years. So, ibig sabihin, hindi naman ito heinous crime na punishable by reclusion perpetua or higher. So, this is a bailable offense. In fact, hindi na kailangan ang bail nito. But maybe ang court nagkamali. Ito namang NBI, nabasa nila na may warrant of arrest ang court, atat sila na arrestuhin. So, of course, trabaho lang naman nila yan. But we will do all the legal remedies available as soon as possible. Opo. Considering na holiday bukas, Attorney Mark, yung kliyente po ninyo mukhang talagang mananatili muna dyan po sa facility. Magbakasyon muna dito sa hotel ng NBI.
Yun talaga, yun talaga ang nangyari. So sabi ko nga sa NBI na, sige, mag-alaga kayo ng matanda. Opo, at ano nga yung ano sir, pinag-ugatan ng kaso na ito? At 'di ba, meron tayong tinatawag na freedom of speech. Pasok po ba 'yon sa depensa ninyo, sir? Ang kaso na, ang base nito, yung allegedly, yung pag-publish ng medical records ng ni Presidente Bongbong Marcos. So, yun talaga ang punot dulo dyan. But ang issue dito, bakit sa Pasay final? So, based on my research, na-file dito sa Pasay, kasi ang main office ng NBI, Pasay City. But the offended party, allegedly, the offended party in this case is the President of the Philippines. Hindi naman taga-Pasay si Bongbong Marcos. Kung hindi, yung kanyang opisina sa Malacanang, Manila. So dapat mali na final. But unfortunately, kung tingnan mo yung record ng kaso na ni Jason Sa, wala namang under oath or any statement from the President na nagreklamo siya, being the offended party. Attorney, may gabi si Admar po ito. Meron Ay, bang Admar, patakaran gabi. kung pwede or hindi ang paghuli or pagsiserve ng warrant of arrest sa gabi? Ay, yun nga, basta under the rules, ang warrant of arrest can be served at any time of the day or night. Hindi naman ito search warrant na morning lang hanggang hapon. But ang warrant of arrest, it can be served at any time of the day or night. So, dapat nga baguhin na ito na batas kasi pwede ito maabuso. But if you read kasi, ang warrant of arrest ni Jason Sa, parang mali talaga. So, bakit mali? First, nakalagay doon, not bailable. So, pag you say not bailable, hindi pwede i-bail. O, nakakadilaw yan, nakita nyo, not bailable. But ang kaso is unlawful publication. It's a very simple case na ang may jurisdiction dapat nito ang MTC lang, naging RTC because there's cybercrime involved. But still, this is a bailable offense. Or, kung hindi man bailable, a bail is not required in this case. So, baka nagkamali ang court, then ito namang NBI, atat na atat, ang ginagawa ng NBI is sinunod na nila ang order ng court. But we will do our best na ma-release si Jason Sa as soon as possible. Opo. Holiday bukas, wala din pong patakaran na pwedeng magpiyansa if ever man na ma-question ito. We will try our best na maghanap ng kung pwede magpiyansa as soon as possible. But because na jurisdiction is ng kaso nito, ang may hawak ng kaso nito is Pasay, sarado ang Pasay City Hall bukas, sarado ang mga courts bukas. So, sa tingin ko, maka-bail kami or we will request the court to issue an order of the immediate release of Jason Sa as soon as possible. So we will do the request to the court Monday as soon as. But kung may available tomorrow or kahit weekend, we will do. Basta lang ma-release si Jason Sa as soon as possible. Okay, so yan ang problema mga kababayan eh. Di pa dapat ang subject dito doon, kung halimbawa man doon sa post ni Sir Jason Sa si Bongbong Marcos Jr., yung presidente, dapat presidente ang magkakaso. Ano nangyayari dito? Inutusan ba ni President ni Marcos Jr. ang NBI para kasuhan si Sir Jason Sa? Kasi parang napapansin natin sa mga panahon ngayon, sa mga nakaraang buwan, nakaraang araw, talagang pinag-iinitan nila. Ito ang mga content creator, digital creator na bumabatiko sa administrasyon ni Marcos Jr. At talagang tinatakot po nila para magkaroon ng ibig sabihin, magkaroon ng chilling effect at mabawasan or mahinto or mapigilan nila ang pagsasalita ng mga political blogger dito sa Pilipinas. So, parang ang hirap, no? Parang nawawala na yung freedom of expression. Kasi noon sa panahon ni Pangulong Duterte, kapag kaganito yung nangyayari, galit na galit ang media, di ba? Galit na galit ang media kay Pangulong Duterte, sa administrasyong Duterte, pagka may nagsasalita si Pangulong Duterte na patungkol sa freedom of expression o freedom of press. Pero napapansin natin ngayon, mga kababayan, na parang walang sinasabi ang mainstream media at para bagang napapansin nga natin na parang kinakampiyan pa nila or kakampi na ang mainstream media. Wala tayong nakikita na bumabatiko sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Hindi katulad noong panahon ni Pangulong Duterte na halos araw binabanatan nila si PRRD, di ba? So,
Ano na ang nangyayari? Kaya nakakapagtaka ngayon, mga kababayan ng mainstream media, kung bakit parang wala ka makikita sa kanila kahit harap-harapan na tayo na niloloko, harap-harapan na ang pagnanakaw sa bansang Pilipinas, pero parang wala silang pakialam, di ba? Hindi natin maintindihan. Kayo, ano kaya sa opinion ninyo kung bakit nagkakaganito? I-comment nyo dyan sa comment section. Kasi ako naguguluhan na rin ako eh. Kasi dapat yung mainstream media kakampiyan ng sambayan ng Pilipino. Kakampiyan ng mga ordinaryong Pilipino. Dapat ibinabalita natin ang katotohanan and at the same time, ang loyalty ninyo ay sa inyong mga manunood at sa inyong sinumpaan tungkulin. Diba? Kasi bilang kayo ay mga mamamahayag, dapat rarating nyo sa taong bayan ang pawang katotohanan. Pero bakit parang pagdating sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. ay parang takot na takot kayo? Parang takot na takot kayo na maglabas ng inyong kritisismo. Parang wala na tayo eh. Parang nawawala na yung check and balance natin. Dapat kayo ang gumagawa ninyo. Yan eh. Yung mainstream media, di ba? So, yan. Nagtatanong lang tayo kung bakit ganun. Opo. Regular po ba or common po ba, attorney, na yung offending party ay hindi yung nag-file ng Yun na, first, kaso? ang NBI, walang personal knowledge. Hearsay. Lahat ng statement na sinasabi nila, hindi personal knowledge nila. The NBI, they can investigate, but still, dapat may witness, may complainant. In this case, walang complainant. Yun nga. At least man lang, ang offended party, may nag-execute ng affidavit, but walang affidavit na in-issue ang ating presidente. So, kasi walang in-execute na affidavit ng ating presidente, so lahat ng mga pinagsasabi ng NBI doon sa piskalya, sa aming preliminary investigation, hearsay. So, ibig sabihin hearsay, walang bearing or walang evidentiary value. Opo. Maaari bang malaman kung bakit nandito sa Metro Manila si Manong J? Kasi ang alam natin, nakabase siya doon sa Nasa Mindanao. Davao si Manong J talaga, doon siya nag-base. Pumunta siya dito sa Manila kasi pinaghandaan po namin ang bail po niya with respect sa libel. Kasi ang libel, normally may bail talaga yan. But with respect to this unlawful publication, kasi mababang kaso to, normally, ang gagawin ng court, hindi talaga mag-issue ng warrant of arrest. In fact, bail is not required. Baka that's why na nagkamali yata ang court, but that's why na shock kami nang tumawag si Sir Jay sa akin na may NBI daw, maraming tao sa bahay nila para arrestuhin siya, na dapat hindi ito mangyari kasi hindi pa naman nag-issue ang court ng warrant of arrest with respect sa kaso ni na libel. Kung may nag-issue man itong unlawful publication na kaso, but dapat walang warrant of arrest na in-issue. Opo. Kailan po daw po na nailabas yung desisyon ng So, nalito tayo, no? Wala pa palang, wala pang warrant doon sa cyber libel. Unlawful publication, yung kaso ni Sir J. Sonsa, na dapat nga ay hindi siya ma-detain. Ayon sa pagkakasabi ni Attorney Mark Tolentino, di ba? Malinaw naman pagkakasabi niya. So, bakit ganun? Di ba? Hindi tayo abogado, pero parang ang gulo. Parang nakakabahala itong ganito, Katulad ng sinabi niya na hindi nga nag-execute ng affidavit itong sinasabi si Bongbong Marcos Jr. na dapat nagkakaso kay Sir Jay Sonsa. Bakit siya nahuli? Yung subject, wala namang di ba? Wala namang reklamo. Ang nagreklamo ay ang NBI ba? Pwede pala yun. korte na umabot pa ng gabi yung implementation nito? Kaya hapon lang, mga bago magsarado ang opisina, mga 4 o'clock yata. So, based on my information, habang naghihintay na pala doon ng NBI sa korte na lumabas yung warrant of arrest. So, pina-follow up talaga nila. That's why lumabas ang warrant of arrest. So, paglabas, diretso na sila, inaresto si Manong J. Ayun. Atat nga talaga kasi nakaabang na sa DOJ Di ba? Nakaabang na para sa paglabas ng warrant of arrest ni Sir Jay Sonsa at ayun na nga. Oo. Mga kababayan, parang sa tingin ko hindi na tama ito Oo. Anong nangyayari sa Pilipinas? Siya lang po ba yung subject ng ganitong may kaso? Dalawa sila si Jason at saka si Eric Celis. But madulas si Eric Celis so hindi nahuli. Opo. Attorney, siguro mensahe niyo na lang po sa mga supporter ni Manong Jason sa nangyari po sa kanya.
Sa lahat po ng mga supporters ni Jason, huwag kayong mag-alala, lalo ng kanyang pamilya, huwag kayong mag-alala. Healthy si Jason nandito siya sa hindi naman siya, inalaga naman siya ng NBI, hindi naman siya pinapabayaan dito. Second, tutukan ko yung kaso niya na as soon as possible makalabas talaga siya as soon as possible. And third, we will file a motion, proper motion to the court for the immediate dismissal of this case. Dismissal on the ground that the Pasay Regional Trial Court walang jurisdiction sa kaso na ito. Bakit walang jurisdiction ang Pasay Regional Trial Court? Kasi hindi naman nangyari allegedly ang krimen sa Pasay. So dapat hindi sa Pasay final ang kaso. So it should be dismissed as soon as possible. Okay, so yun na nga mga kababayan, ano? Nagkamali sa warrant of arrest. Ngayon, sino ang nagkamali? Pero kasi doon sa sinabi ni Atty. Mark Tolentino, yung naglabas ng warrant of arrest. Saan ba nanggagaling ang warrant of arrest? Di sa korte, di ba? So, ang sabi nga ni Atty. Mark Tolentino, atat na atat kasi na sila namang huli. Biruin mo, nakaabang na pala sila doon sa harap ng DOJ sa paglabas ng warrant of arrest. So, ibig sabihin, planado talaga. Planong aarestuhin na ngayon si Sir Jason Sa. Okay, so ito, interview naman ito ng ibang network, mga kababayan. At tingnan natin kung ano pagkakaiba ng interview na to. Ayan na. Actually, yung kaso expected nito, but hindi naman expected na may arrestuin siya today. Kasi nag-usap kami kaninang umaga, yung kaso kasi na na-file sa court, dalawa yan, yung tinatawag na cyber libel and yung unlawful publication. But yung na-issuean ng warrant, yung unlawful publication, very minimal na kaso lang yan. I think nasa mga 6 months imprisonment lang yan. So, mali yung nakalagay, ang problema, mali ang nakalagay sa warrant of arrest. Nakalagay doon, non-bailable. We say non-bailable only if the offense is punishable by reclusion perpetua or life imprisonment. Ang kaso nito is 6 months lang yata ang kaso na penalty. Very minimal offense. The RTC lang ang jurisdiction kasi in relation to cybercrime. So that's why umakyat siya. Dapat ang kaso nito is MTC lang. But because of the internet aspect, umakyat siya sa RTC. But this is a this is a bailable offense or bail not required. Bail not required. So ibig sabihin, walang authority ang NBI na mag-aresto. Ang problema, I don't know, maybe nagkamali ang court, nag-issue ng warrant. Bakit ang issue ng warrant na the bail is not required in this case? Maybe the cyber libel. But ang cyber libel, wala pang warrant na in-issue. Dalawang kaso kasi yan eh. Cyber libel and unlawful publication. Ang unlawful publication, we believe, our team believe na may pagkakamali sa court. Bakit nag-issue sila ng warrant of arrest na itong kaso na ito, bail is not required. Bail is not required is different from a non-bailable offense. We will file a proper manifestation sa court na to issue an order informing or requiring the NBI to release immediately our client. On the ground, no, wala silang legal basis to detain. Una, yes, maybe there's a warrant of arrest, but dapat walang warrant of arrest na in-issue ang court. Second, non-bailable is different from not bail required. Sila dapat makasagot ang NBI kasi they were only ordered by the court to arrest. Na maybe mali yung order ng court, but wala namang, I understand ng NBI, trabaho na yan eh, na kung ano nakalagay sa court, ano nakalagay na order, mali man o hindi mali, trabaho nila kung ano nakalagay doon. Trabaho ko naman is to question the legality and the constitutionality ng order ng court. We will try tomorrow kung may court. Kung wala, we have no choice but Monday. Itong kaso na ito, ang nag-file ang NBI. Ang reason nila is may mga fake publication daw about the health of the president. So yun ang in-issue ko doon, sinite ko na argument sa preliminary investigation. Bakit ang NBI ang nag-file? Una, ang NBI wala namang personal knowledge about that publication. Second, the NBI is not the offended party. Maybe they have the authority to investigate, but wala silang personal knowledge kung anong nangyari. Diba? Bendalo. And may question din ako,
bakit sa Pasay final? Mhm. Maybe they file it in Pasay kasi ang office ng NBI dito sa Pasay. Mhm. But ang offended party, the allegedly offended party is the President of the Philippines. Saan ba yung opisina ng Presidente? Malacanang. Saan ang Malacanang? Manila, hindi naman sa Pasay. So, i-question din namin ang jurisdiction ng RTC ng Pasay. Bakit dito final? I believe final dito sa Pasay, there's only one ground. Because the address of the main office of the NBI is in Pasay. Oh, yun, mga kababayan. Ano sa tingin nyo ang nangyayari? Kasi parang sa tingin ko, sinasadya talaga eh. Kumbaga, talagang pinipilit nila na patahimikin yung kritiko ng Administrasyong Marcos, no? Kasi ito, si Matibag, bagong-bago ito sa NBI. At noong tumungtong ito, actually itong kaso ni Sir Jay Sonsa, parehas din naman ito ng kalagayan ng ikinaso kay Sir Jack Argota, yung kasama namin sa Banateros. Ang nag-file din ay NBI. So, hindi naman offended party, pero sila po yung nag-file. So, sa tingin ko dito, baka may utos na, sige, kasuhan ninyo. Kasi wala namang sinasabi si Bongbong Marcos Jr., wala namang sinasabi si Claire Castro regarding doon sa sa medical certificate na yun, di ba? Ang problema nga kasi dito, kaso sila ng kaso, pero hindi naman sila naglalabas ng katibayan or tunay na kalagayan na galing sa mga doktor kung ano talaga kalagayan ng presidente ng Pilipinas. Basta, hindi po pwede nasasabihin mo lang sa mga Pilipino na, healthy ang Pangulo. Samantalang dati, nagkaroon nga ng diverticulitis, di ba? So, ibig sabihin, meron talagang problema. So, dapat, transparent, di ba? Transparent, meaning, kung ano talaga yung state of health ng Pangulo, maglalabas kayo ng katibayan galing sa hospital or galing sa doktor mismo. Kasi paano kayo papaniwalaan yan kung wala naman kayo ipinapakita nakatunayan? 'Di ba? So parang nawawala na nga ng tiwala ang mga Pilipino base sa nakikita natin, diyan sa mga post nila sa social media, lalo na sa pinagsasabi ni Claire Castro, dahil kasinungalingan, 'di ba? So hindi lang naman tayo nagsasabi niyan eh. Hindi tayo nakakakita, hindi tayo nakakaramdam. Pati yung taong bayan, di ba? So, tingnan nyo, yung mga post nila, kahit dito, sa pagkakahuli kay Sir Jason, of course, meron dyan mga kritiko or basher ni Sir Jason, pero nakikita natin, karamihan ay nagkakaroon pa rin ng simpatya kay Sir Jason, kasi nga, alam nila kung ano nangyayari sa ating bansa. So, ganito, nakakatakot ito mga kababayan, Nakakatakot ito dahil wine-weaponize nila at ginagamit nila na kasangkapan, di ba? Ang iba't ibang sakay ng gobyerno para gipitin or para takutin at kasuhan ang mga personalidad, hindi lang personalidad. Kami nga may kaso, di ba? May nagkaso sa amin si Trillanes, di ba? So ngayon, may subpoena na nga na lumabas, di ba? So ngayon, ang problema, bakit parang ang nangyayari? Yung mga kritiko lang ang iniipit ninyo. Bakit si Claire Castro na nagpapakalat ng kasinungalingan, bakit hindi ninyo kinakasuhan? And worst nga yung presidente ng Pilipinas naglalabas o nagsasabi ng kasinungalingan. Di ba? O katulad halimbawa, ang sabi niya dati, nangangampanya, hindi natin papopormahin or hindi tayo magdadagdag ng EDCA or hindi natin bibigyan ng pagkakataon ng Amerika sa Pilipinas kasi ang eksaktong pagkakasabi ng presidente dati, pagka papapasukin mo ang mga Amerikano sa Pilipinas, that's a recipe for disaster. Hindi ho ba? O anong nangyari? Nadagdagan yung EDCA. At ano pa sabi niya? Ipagpapatuloy natin ang mga magagandang proyekto na nasimulan ni Pangulong Duterte. Pinagpatuloy ba? Meron siguro ipinagpatuloy dahil budgeted na, pero yung iba na mga flagship project, hindi na ipagpatuloy. Katulad na lang halimbawa, yung subway na in-inaugurate sa panahon, administrasyon ng Duterte, dapat tapos na yan sa 2028 tingnan nyo ngayon, ang development. Wala pa ata sa 30%, hindi natin alam kasi wala naman silang sinasabi. So, ito kasi si Claire Castro, imbis na yung mga proyekto na kung mayroon man na ginagawa ang gobyerno na pinagsisilbihan niya, puro pamumulitika. Puro Duterte, puro kaalyado ng Duterte ang pinag-uubusan ng oras. Di ba?
Kaya ang nangyayari, walang natatapos. Walang nagagawang proyekto at hindi nalalaman ng mga Pilipino kung ano talaga ang sitwasyon ng bansang ito. Magkano dollar ngayon? 61.56 something. Di ba? So, wala. Imbis na umanga tayo, palubog tayo ng palubog. Pamahal ang mga bilihin, gasolina. Next week, magkakaroon na naman ng price hike sa gasolina. Di ba? At yung presyo ng mga bilihin, hindi naman bumababa. Lahat, pati mga utilities, pataas ng pataas. Subukan nyo kaya kayo bumaba. Kasi hindi nyo mapababa yung mga presyo ng mga bilihin, pati mga bill sa tubig, bill sa kuryente. Pati yung kuryente nga, may mga binabayaran tayo na wala naman tayong pahintulot. Di ba? Parang hold up the legal Hindi ho ba? So yan po ang problema natin sa Pilipinas. Kasi baliktad Yung dating presidente na maraming naiambag sa Pilipinas, ayun. Pinadala nila sa ibang bayan, sa dahig. At ang problema nga ngayon dito, mga babayan, si Jason, sasabihin na natin na may pagkakamali siya sa post niya. Di ba? Ang tanong, ano ba epekto nun sa mga Pilipino? Di ba? Nasaktan ba or nagutom ba doon ang mga Pilipino? Hindi ba sumweldo ang mga Pilipino? Nawalan ba ng trabaho ang mga Pilipino dahil sa ginawa ni Jason sa? O hindi natin tinotolerate kung may mali. Pero, ang nakakatawa lang, yung mga mandarambong sa gobyerno, nandyan pag-alagala. Winawaldas nila yung pera na ninakaw nila sa taong bayan, sa kaban ng ating bayan. At ang pinag-iinitan nila, yung mga bumabatikos, yan sa mga magnanakaw na yan. So yun ang napakasakit isipin. Na yung mali, itinotolerate, yung bumabatikos doon sa mali, yun ang ginigipit. Di ba? So, alam na natin kung anong nangyayari. Kahit nga dyan sa impeachment ni VP Sara Duterte, halos lahat ng ahensya ng gobyerno ginamit na nila. AMLAC, BIR, Department of Justice, NBI, DBM, ano pa ba? So, kaya nakakalungkot. Pagka ganito ng ganito, mga kababayan, walang mangyayari sa Pilipinas. Pahirap tayo ng pahirap. Sige, makikita nyo, di ba? Araw-araw may krimen. Di ba? So, sasabihin, ng DILG Secretary, bumaba ng 50% daw. Ang crime sa Pilipinas. Halos araw-araw. Di ba? May nababalitaan tayo. Yan dyan sa Timog. Di ba? Dyan sa Dasmariñas, Cavite. May mga binabaril So, kaya parang hindi ko na maintindihan. Nakakabahala yung ganitong leadership, mga kababayan. Pero wala tayong magagawa. Sila ang nandyan Ang ino-question lang natin, bakit itong mama na matanda na kung tutuusin ay marami na iambag sa bansa sa pagbabalita nung nasa radyo at TV pa siya, bakit ito ang pinag-iinitan? Bakit hindi yung mga magnanakaw? Bakit hindi yung mga korap? Bakit hindi yung mga lumalabag sa batas ng malala? Di ba? So mga kababayan, kung meron kayong opinion at kung meron kayong ibig sabihin dito sa topic natin, i-comment nyo sa comment section. Okay? So, mag-aalas 4 na pala. But anyway, magkita-kita po tayo muli sa susunod nating topic. And once again, this is Master Judes and thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat. And, okay. Isa pa pala, Happy Labor Day po pala sa inyo. At ang balita natin ay maraming magwewelga ngayon. Magmamarcha papunta sa Mindiola. Hindi natin sila masisisi dahil alam naman natin kung ano nangyayari sa ating bansa, sa ekonomiya, bagsak, at all that. So, magandang araw po sa inyo lahat.